Welcome to Donmar TV News Channel. Ang sabi mo, ang daming korupsyon sa gobyerno, ang daming ganito sa kahit panahon ng pandemic, ang kakapal ng apog. Sino tinutukoy mong mga korap? Pangalanan mo. Sabi mo si Doke. Di ba? Ilabas mong ebidensya. Ilabas mo. Hindi yung aakusa ka, magsasalita ka, na wala ka naman ebidensya. Ay nako po. Hindi tinatanggap sa korte yan. Hindi tinatanggap sa korte yan. Alam mo man Nagtitiis ako. hindi kailangan mag-akusa. Senador ka, tungkulin mo yan na pangalagaan ang bawat Pilipino. Elected ka bilang senador. Kahit tanga ka, kahit bobo ka, kahit alam namin na isa kang idiot, isa kang ungas, elected ka dahil na maraming bumoto sa yung tanga rin. Kung wala nakakapagsabi sa iyo, Mr. Senator Emmanuel Pacquiao, na tanga ka, pues tanggapin mo ang katotohanan na isa kang tanga. Tanga, bobo. Sabi mo, maraming korupsyon. Alam mo man kahit anong batas, kahit anong higpit ng batas ng isang namumuno, kung sadyang may magnanakaw sa gobyerno, magnanakaw na magnanakaw ang yan. Lalo na ikaw, kung si Pangulong Duterte, isang abogado, piskal, hindi naiiwasan ng mga may nakapalibot pa rin na magnanakaw. Ikaw pa kaya, na isang tatanga-tanga, isang bobo, isang inutil, hindi ba palusutan ng magnanakaw? Diyos ko naman. Huwag kang mag-ambisyon na superhero ka, boksingero ka, hindi ka si Superman. At take note, himalayo ka kay Superman. Sinusumbat mo Manny Pacquiao. Yung sinasabi mo, nagte-training ka, dugo at pawis mo, lumalabang ka sa boxing. Ay putang ina naman, Manny. Sinabi ba ng taong bayan? Sinabi ba namin pangkaraniwan ng tao na magboxing ka? Hindi namin sinabi sa'yo yan. Ikaw ang pumasok sa larangan ng pagiging boksingero. Hindi namin sinabi sa'yo. Hindi namin sinabi sa'yo, hoy, Manny, magboksing ka. Manny, yung kalahati ng kita mo ipamigay mo sa taong bayan. May nagsabi ba niyan, Mr. Manny Pacquiao? May nagsabi ba na ipamigay mo kung anong kinikita mo sa larangan ng pagiging boksingero mo? I think wala. Di ba? Wala. O ito, speaking. Ang sinasabi mo, tumutulong ka sa mga kababayan natin. Nagbibigay ka ng kalahati ng kita mo. Okay. Sige, sabihin na natin totoo yan, kung totoo man yan o hindi. Ito, ipapasok ko. Bakit hindi mo binayaran si Manong Mike? 300,000 lang yun. 300,000 lang yun. Hindi mo nabayaran yung senior na OPM senior na senior citizen na halos nagmamakaawa sa'yo. Hindi mo binayaran yung mama. Ayon sa interview ko sa kanya, exclusive kong na-interview yun. Tapos sasabihin mo, nagdodonate ka sa taong bayan, tigilan mo nga kagaguhan mo. Putang ina. 300,000 nga. Hindi mo nga mabayaran yung pakayang kalahati ng kinikita mo kung totoo man yun. At kung tumulong ka man, kung tumulong ka man sa mga kababayan natin, obligasyon mong tumulong. Obligasyon mong damayan ang kababayan natin. Pero hindi mo obligasyon na isumbat kung ano man ang nailalabas mong pagtulong sa kababayan natin. Dahil you are elected official. You are the senator of the Republic of the Philippines. Kahit you're super idiot, you're super tanga. Putang ina, English yun. You're elected senator. English yun. Boy, English yun. Yung sinabi ko, you are elected senator. Di ba? Ang sabi mo, kalahati ng kinikita mo, ang sabi mo, dugot pawis mo.
Sino ba nagsabi na makipagboksingan ka? Sino bang may sabi sa'yo na ibigay mo ang pera mo na kinikita mo sa boxing? Itutusin naman, Mr. Senator. Huwag kang bobo, huwag mo kaming gawin tanga. Huwag mo kaming gawin tanga na kagaya ng pagkatanga mo. Unang-una, ikaw ay elected senator. Senador ka ng bansa. Kung ang barangay kagawad nga, barangay kagawad, mayroong pondo. May budget ang barangay kagawad. At yung budget ng barangay kagawad, pinamimigay niya sa mga kabarangay niya na kahit magkano lang ang budget niya. Ikaw pa kaya? Isang senador? Magkano ang budget ng isang senador? A year? Sa pork barrel? Hindi ba 200,000? Ngayon, saan na pupunta yung 200,000? 200 million? Saan na pupunta ang 200 million a year ng pork barrel mo? Saan mo dinadala? Ngayon, yun ang ipantulong mo. Pero, kung kulang yun, kung kulang yung 200 million peso na pork barrel mo, diskarte mo na kung paano ka magpabango, kung paano ka magpasikat sa mga kababayan natin. Pero hindi mo dapat sinusumbat na sasabihin mo, dugo at pawis mo na kinikita sa pagbuboksing mo ay binibigay mo sa mga kababayan natin. Sumbotero ka palang hayop ka eh. Ewan ko mga kababayan, ngayon may latest tayo ngayon. Ang latest ngayon, mukhang binayaran na ata, meron na atang negotiation sa pagitan ni Mike Hanopol at Manny Pacquiao para mabayaran na siya ng 300,000 at yung 1,200 peso. Yun ang, ewan ko lang, hindi pa ako kumpirmado po kung nabayaran na. Bukas, tatawagan ko si Manong Mike, i-verify ko kung positive ba yung natanggap pong impormasyon na siya ay binabayaran na ng tanggapan ni Senator Manny. Aalamin natin bukas yan. Pero, alam mo, Manny, dapat huwag kang isusumbat. Kasi obligasyon mong tumulong. Obligasyon mong tumulong sa kababayan natin. Pero, yung sasabihin mo na isusumbat mo na dugot pawis mo, ulitin ko yung sinabi mo. Ulitin ko to. Dugot pawis mo, binibigay mo. Akita mo, katarantaduhan. Huwag mo kami pag-ululin. Sino nagnakaw? Alam mo, Mr. Manny, natural. Bilyon, trilyon talaga ang pera ng bansa natin. Trilyon ang pera ng bansa. Hindi lang bilyon-bilyon. Trilyon-trilyon ang pera. Alam mo, Manny, kaya nga pumasok ang mga kagaya mong politiko sa larangan ng public servant. Yung salitang maglilingkod sa bayan, hilaw na yan. Hilaw na yan. Yung sinasabing, yung ika nga na pag ako'y nanalo, tutulong ako sa sambayan ng Pilipino at magbibigay ako ng oras, isang packing shit sa katotohanan. Kaya masakit mang sabihin, mga kapatid, mga nanonood po na 481. Sa 486 pong nanonood, baka ma-stroke po kayo niyan. Mag-like din po kayo, mag-share din po kayo ng video natin, at baka mamaya ma-stroke kayo dyan. Wag naman sana, magtamsak-tamsak din kayo pag may time. Ayun 508 nang nanonood, magtamsak-tamsak din. Ito man sa katotohanan, wag na tayong magbulahan, wag na tayong mag-artihan. Wag na tayong mag-inarte-arte. Kahit mag-dislike kayo dyan, okay lang. At least may nagla-like. Mag-dislike or mag-like, walang problema yan. Basta't may Alam nyo guys, doon sa maraming nagdi-dislike, huwag ko kayo magagalit sa mga vlogger. Bakit? Yan po ang mas kumikita, yung mga nagdi-dislike. Ako naman po, hindi naman kita ang habol ko rito sa YouTube ko eh. Mangupal, mangulol, mangjakol, at tarantaduhan ng mga dapat tarantaduhin sa social media. Okay? Balik tayo. Sa katotohanan po mga kapatid, pag ang isang kandidato na sinabi,
Pag sinabi ng isang kandidato, ako'y maglilingkod sa bayan, pag ako'y nanalo, pag ikaw ay isang naniwala, isa kang gago. Oo, sa katotohanan. Ha? Karamihan kasi sa mga Pilipino, pinangakuan na ng isang kandidato, putang ina, umaasa pa ba tayo sa pangako ng mga yan? Magpasalamat tayo na nangako sila. Tandaan niyo po yan, wala tayong karapatan umasa sa mga bawat pangako ng politiko. Tandaan po natin, kaya po maraming nagsasabi na gustong maglingkod sa bansang ito, maraming nagsasabi na mahal ko ang Pilipinas, na nagsasabi, handa akong ipagtanggol ang ating bansa. Putang ina ninyo. Ha? Putang ina ninyo. Ha? Kaya kayo naglilingkod sa bayan, hindi para sa sambayan ng Pilipino. Naglilingkod kayo dahil sa salapi ni Juan de la Cruz para pagnakawan. Ha? Para magkaroon ng porsyento. Ha? Kaya tigilan mo man yung sinasabi mong handa kang ipagtanggol. Putang ina, ano kasi Superman? Ha? Kung nagkaroon niya tayo ng presidente, dating kibubistap, dating general, na ngayon si dating Pangulong Fidel Valdez Ramos, yun din ang sinabi niya. General na yun, ha? Sanay din sa gera yun. Pero, nakapurma ba? Puro nga pasyal sa ibang bansa. Ha? 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 Kaya, tigilan nyo. Alam mo, Josephine, ano pangalan nito? Josephine Onsa, pukin ng ina mo ka. Bakit ka pa kasi kinantot ang nanay mo ng tatay mo? Ang dapat sa'yo, ginakol ka lang. Para ikaw hindi ka namuo sa mundong ito. Putang ina mo. Gastos bunganga mo. King ina mo. Ha? Lumayas ka rito. Ihog di puta ka. Tang ina mo. Ha? Layas. Putang ina mo ka. Ha? Ha? Kahit na sinong politiko po. Walang totoong politiko na nagmamahal sa bansang ito. Ha? Kung hindi, ang minamahal, isa lang. Kwarta ng bansang ito.